Hindi ko pinaliligtas ang mga taong nakikialam sa plano ko. San mo dinala si Lira? Sa lugar na hindi niyo makikita kahit kailan. Ibalik mo siya. Binabaliwala ko ang mga tao walang pakinabang sa akin. Pero pinapatay ko ang mga taong humaadlang sa akin. Isa ka na dun, Pasita! Pakawalan mo siya. Ano sa'yo ang babaeng yun? Isa ka lang hamak na almularya. Walang binatbat sa kapangyarihan ng isang aswang na katulad ko. Nagtos na tayo minsan at muntik na kitang mapatay. Mabuti pa nga, binuhay pa kita. Anong gagawin mo kay Lira? Siya ang gagawin kong palahian ng aking magiging angkan. Magiging asawa ko siya habang buhay. Umalis ka na dito habang nagkapagtitimpi pa ako. Ang lalaking hiningan mo lang ng tulong ang papatayin ko. Dahil kapag nainis ako, idadamay kita. Sa galit ko, tutuluyan kitang tutudasin ngayon. Hindi ako aalis rito hanggat hindi ko kasama si Lira. Ilabas mo siya kung ayaw mong magtuos tayo! Sa isang tagong bar na kung tawagin ay Paraiso, malapugad ng kahalayan. Sa loob nito, madilim, ang musika ay mababa at ang amoy ng alak at sigarilyo ay naghahalo sa hangin. Sa gitna ng ingay at tawanan, naroroon si Lira, isang maganda at kaakit-akit na hostess na naglalakad-lakad, gumingiti sa mga parokyano, nagbibigay ng aliw, ngunit sa bawat ngiti niya, may itinatago siyang takot at pag-aalinlangan. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag, ngunit nararamdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Paglapit ni Lira kay Ramon, isang regular na parokyano, nakangiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamasid sa paligid. Ramon, hindi ba sumasakit ang ulo mo? Naparami yata ang shot mo ngayong gabi. Baka pag ikaw yung kasama, kahit gaano karami, hindi sasakit ang ulo. Kung masobrahan ka sa kalasingan, paano mo naman masusulit ang ipinayad mo sa akin? O malasipin niya, ang malaga sa akin ay mai-table kita ngayong gabi. Masaya na akong kausap ka. Sana lang lahat ng customer katulad mo. Hindi bastos. Iniisip din ng kapakanan namin mga GRO. Ibayan mo ko sana. Dahil pa man sinabi ko na sa'yo, gusto kitang alisin sa lugar na ito. Ikaw lang ang ayaw pumayag eh. Ginitian na lamang ni Lira ang lalaki. Alam niyang ang tunay na katayuan ng lalaki. Isang truck driver ng mga gulay at prutas. Hindi tipo ni Lira ang lalaki dahil napakatameme nito kapag hindi lasing. Nag-aalok lang itong maiahon siya sa club kapag lasing. Pero kapag linggo-linggo na nitong pagpupunta sa Paraiso Bar, yun ang laging bukang bibig nito. Habang nakikipag-inuman si Lira sa papalasing ng si Ramon, nararamdaman niyang may mga matang tumatago sa kanya. Lumingon siya doon at nakita niya si Mang Kanor, isang tila ordinaryong tao na tahimik na nakaupo sa isang madilim na sulok ng bar. Matalim ang titig ng kanyang mga mata. Ang ngisi ng kanyang labi ay tila may nagtatagong kasuklam-suklam na sekreto. Hindi ka ba napapagod? Parang maghapon ka na nagtatrabaho. Hindi naman po, Manong. Sanay na po ako sa ganitong trabaho. Ganon ba? Grabe naman makatitig ang matandang ito. Parang kakainin na ako. Sanay nga siguro. Pero hindi ka ba nagsasawa sa lugar na ito? Hindi ba masyadong madilim para sa isang tulad mo? Ganito po talaga dito, Manong. Pero okay lang po. Sanay na rin po ako sa dilim. Kung ako ang ama mo, hindi ako papayag na magtrabaho ka sa ganitong lugar.
Hindi ho kayo ang ama ko. At kung ako rin ho ang asawa ninyo, hindi kita hayaang pumunta sa ganito. Maganda ka. Mabait. Hindi ka nababagay dito. Sir, gusto niyo po ba akong i-table? Pwede naman. Basta mag-enjoy lang tayo. Gusto kong ilabas ka. Hindi kasi ako sumasama agad sa isang tao. Lalo na kung hindi ko pa gaanong kilala. E di aaraw-arawin ko dito para makilala mo ako. Paano naman akong kakainin nito? Sige ho. Maiwan na muna kita. Babalikan ko lang yung isang customer. Ay, bakit ganun makatitig sa akin si Manong? Kakaibang titig niya sa mga nagiging customer ko. Ay, kinakabahan ako sa mga titig niya sa akin. Para bang may kung ano sa kanya. Ay, nakapagtrabaho na nga lang. Lalo lang akong kinakabahan kung iisipin ko ang mga titig niya sa akin. Sa isang madilim na sulok sa labas ng bar, makikita ang isang matandang babae na tila sinusundan ang matandang si Mang Kanor. Kung hindi mo kilala ang matanda, aakalain mo na asawa nito ni Mang Kanor na sinusundan siya. Malakas ang kanyang mga mata at sa bawat galaw ng matanda, tila ba may nakikita siyang hindi nakikita ng iba. Napansin niya ang kakaibang interes ni Mang Kanor kay Lira. Sa kanyang puso, magkakaroon siya ng hindi maipaliwanag na pangamba. Mag-iingat kayo dahil ang kampo ng kasamaan ay umaaligid lang. Mag-iingat kayo dahil may masamang mangyayari. Pero dahil kung titingnan mo ang matandang babae, tila baliw lamang itong umaali-aligid sa paligid ng Paraiso Bar. Hindi naman siya pinapansin ng mga tao. Pero kung pakikinggan mo ang kanyang mga pagbabanta, tila isa itong makapangyarihang tatago sa puso at isip ng isang tao. Sa mga sumunod na gabi, mas lalong naging malinaw ang kakaibang interes ni Mang Kanor kay Lira. Hindi lamang ito basta simpleng titig at salita. Ang matanda ay nagsimula ng magdala ng mga kakaibang regalo. Isang gabi, inabot niya kay Lira ang isang bungkos ng bulaklak na tila bagong pitas. Para sa'yo, Iha. Alam kong magugustuhan mo to. Salamat po, Manong. Medyo iba po itong mga bulaklak ninyo Parang nalalanta na po agad. Iba talaga yan, Lira. Katulad mo. Hindi lahat nakaka-appreciate ng ganyang kagandahan. Parang napakamakahulugan po ng sinasabi ninyo. Hindi ko lang masyadong naiintindihan. Ano ba naman itong nararamdaman ko? Para akong kinakabahan. Nanginginig na ang mga kamay niya habang nakatitig sa akin. Ganyan nga. Titigan mo ako. Titigan mo. Oo nga po, Manong. Salamat po ulit. Tulad ng sinabi ko, babalik-balikan kita rito hanggang makilala mo ako ng lubusan at maisama kita sa bahay ko. Masaya na rin siya dahil kahit paano'y may lalaking nagpapahalaga sa kanya. Parang may kung ano sa matanda na hindi na makatanggi pa si Lira. Sa labas ng bar, naruroon muli ang matandang babae na tila nag-aabang lang sa paglabas ng matandang si Kanor. Paglabas ni Lira ng bar upang maghintay ng kanyang parokyano sa club, ganun na lamang ang kanyang gulat nang lapitan siya ng isang matandang babae. Napapadalas ang pagbisita niya sa'yo. Sino pong tinutukoy ninyo? Ang matandang yun. Bakit po kilala niyo po ba siya? Hindi siya tao. Kaya mag-iingat ka sa kanya. Ano? Nakatatakot naman ho kayo. Ano bang ibig niyong sabihin, Ale? Matagal ko nang napapansin niyang si Mang Kanor. May kakaiba sa kanya. Hindi mo ba napapansin ang mga bulaklak na binigay niya sa'yo?
agad na nalalanta. Ang mga prutas, amoy lupa at dugo. May mga bagay sa mundo, Lira, na hindi basta-basta nakikita ng mata. Kinakabahan naman tuloy ako sa sinasabi niyo. Ano po bang dapat kong gawin? Ang mga taong katulad ni Mang Kanor, may mga sikreto silang tinatago. Mag-iingat ka sa taong pakindat-kindat, subalit may masamang binabalak. Ikaw ang puntirya niya. Kahit anong mangyari, huwag kang sasama sa kanya kung ayaw mong isa ka sa maging biktima niya. Nagsasabi po ba kayo ng totoo? Palagi ko, mabuting tao naman ho siya. Lagi niya akong binibigyan ng pera at dinadalhan ng mga prutas na paborito ko at saka bulaklak. Nagkakagusto ka na sa kanya o ginagamitan ka na ng itim na kapangyarihan. Baliw nga siguro talaga kayo kung ano-anong sinasabi niyo. Salamat na lang sa paalala niyo. Hayaan niyo ho, mag-iingat ako. At mag-iingat din ako sa inyo. Tingin ko, kayo ang mas nakatatakot kaysa kay Mang Kanor. Puntahan mo ko sa bahay ko. Doon ko ikukwento sa iyo ang lahat. Ayoko lang marinig niyang sasabihin ko sa iyo. Dahil lubhang delikado. Isang maulang hapon na naglalakad si Lira papunta sa bahay ni Aling Pasing, ang matandang babae na nakilala. Dahil sa kanyang karunungan at mga kwentong kababalaghan, habang papalapit si Lira sa bahay nito, napansin niya ang kakaibang itsura ng tirahan ni Aling Pasing. Ang bahay ay isang maliit na kubo na gawa sa kahoy, na paliligiran ng mga halaman at puno. Sa bawat sulok, may mga simbolo at anting-anting na nakasabit na tila nagbabantay laban sa mga masasamang elemento. Bakit kaya parang kinakabahan ako? Lalo na dito sa bahay ni Aling Pasing. Parang may itinatagong sikreto ang lugar nito. Kumatok si Lira sa pintuan, hindi nagtagal. Bumukas ang pinto. Si Aling Pasing. Hawak ang isang kandila nang magpakita ito. Nakangiti siya kay Lira, ngunit baka sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Habang pumapasok si Lira, napansin niya ang dami ng mga librong nakakalat sa buong bahay. May mga librong luma at bago. Karamihan ay tungkol sa mga kababalaghan, halamang gamot at mga sinaunang kaalaman. Lira, mabutit dumating ka. Salamat naman at naniwala ka sa akin. Ang dami niyo pong libro, Aling Pasing. Parang tirahan na po ito ng isang matalinong tao na may malalim na kaalaman. Oo, Lira. Marami akong pinag-aaralan at bawat aklat na nandito ay may dalang kaalaman na mula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit may mga bagay na hindi kayang ituro ng libro. At isa na riyan ang lihim na itinatago ng taong katulad ni Mang Kanor. Tungkol po ba ito kay Mang Kanor? Bakit po ninyo nasabi na hindi siya isang ordinaryong tao? Lira, may ipapakita ako sa iyo. Matagal ko nang pinag-aaralan ng tungkol kay Mang Kanor. At may mga bagay na nakuha ko mula sa aming dating kwento ng mga kakaibang pangyayari dito sa ating baryo. Binuksan ni Aling Pasing ang kahon at kinuha ang ilang mga piraso ng papel na tila sinauna pang dokumento. Isa sa mga ito ay isang lumang larawan ng isang lalaking kamukha ni Mang Kanor, ngunit mas bata. May kakaibang anyo ang mga mata nito at may tanda ng pagiging aswang. Ang balat ay tila baliko at ang mga kuko ay mahahaba at matulis. Tingnan mo ito, Lira. Ang taong ito ay si Mang Kanor, ngunit mas bata pa siya rito. Matagal na siyang naninirahan sa ating baryo.
Ngunit hindi siya tumatanda tulad ng karaniwang tao. Napapansin mo ba ang kanyang mga mata? Hindi ito mata ng isang ordinaryong tao. Aling Pasing, ano pong ibig sabihin nito? Paano po kayo nakakasiguro? Ito ang isang patunay, Lira. Ito ay langis na ginagamit upang malaman kung may aswang sa paligid. Kapag ipinahid mo ito sa isang aswang na nasaan yung tao, magbabago ang kulay ng kanyang balat at magkakaroon ng kakaibang amoy sa hangin. Subukan mong ilagay ito sa isang panyo at ibigay mo kay Mang Kanor. Kapag umiwas siya, isa siyang aswang. Paano ko po siya may iwasan? Mukhang amor na amor po siya sa akin. Kailangan mong mag-ingat, Lira. Opo, salamat po. Aling Pasing, salamat po sa lahat ng ito. Gagawin ko po ang lahat para makaligtas. Huwag kang mag-alala, Lira. Hindi kita pababayaan. Ngunit kailangan mong maging handa. Dahil hindi magiging madali ang lahat ng ito. Kung magtutulungan tayo, malalagpasan natin ang panganib na dala ni Mang Kanor. Ang ipinagtataka ko lang, kung bakit ang dami-dami ng babae sa bar, ako pa talagang natipuhan niya. Hindi naman talaga kasi maitatanggi ang katotohanan ng maganda ka. Sa sobrang ganda mo, pati ang aswang, natipuhan ka na. Nagpaalam na si Lira kay Aling Pasing, ngunit habang naglalakad siya palabas ng bahay, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang hindi ito isang simpleng kwento lamang ng kababalaghan. Ito ay isang tunay na banta sa kanyang buhay at ngayon, higit kailanman, kailangan niyang magpakatatag at maghanda sa anumang darating. Pagkatapos makaalis si Lira, siya namang pagtungo ni Aling Pasing sa isang taong makatutulong sa kanila para matulungan si Lira sa kapahamakang pwedeng gawin ni Mang Kanor na aswang. Samantala, sa Paraiso Club, sa isang maliit na bar na madalas puntahan ng mga lalaki upang magpahinga at maglibang, hindi pa nagsisimula ang operasyon ng club kaya medyo tahimik pa sa loob. Si Lira, isang magandang hostess, nasa isang sulok at inaayos ang kanyang mga gamit nang lapitan siya ni Mang Kanor, ang matandang aswang na madalas bumisita sa club. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam mo naman siguro ang dahilan kung bakit lagi akong bumabalik-balik dito sa club. Mang Kanor. Totoo ang hangarin ko sa'yo. Gusto kitang alisin sa club na ito, Lira. Mahal kita. Kaya nga ako palaging nandito sa Paraiso para makita ka. Gusto kong alisin ka dito sa lugar na to. Magiging totoo ako sa'yo. Wala akong ibang hangarin kundi ang mahalin ka at bigyan ka ng mas maayos na buhay. Hindi mo na kailangan pang magtrabaho dito. Mang Kanor, pasensya na po. Pero hindi ko po masusuklian ang pag-ibig mo. Marami pa namang hostess dito sa club na mas nababagay sa inyo. Hindi ko po kayo kayang mahalin ng ganon. Bakit, Lira? Hindi ba kita inaalagaan? Hindi ba sapat ang ginagawa ko para sa'yo? Bakit hindi mo matanggap ang pag-ibig ko? Mang Kanor, hindi po ito tungkol sa inyo. Hindi lang talaga kita mahal at hindi ko kayang alok mo. Pwede ba tayong manatiling magkaibigan na lang? Magkaibigan? Lira, akala mo ba ganun lang kadalian? Kung wala kang gusto sa akin, bakit mo tinatanggap ang mga binibigay ko sa'yo? Bakit nagpapakita ka ng kabaitan sa akin? Dahil akala ko, hanggang doon lang ang nais ninyo. Hindi ko naman inisip na hahantong sa ganitong lahat.
Akala mo naman kung sino ka. Hostess ka lang naman sa bar na ito. Bayaran at ginagamit ng iba't ibang lalaki gabi-gabi. Aba, bastos din pala kayo. Hindi porket hostess kami, pwede nyo na kaming bastusin. Para sabihin ko sa inyo, hindi ako katulad ng iniisip nyo at wala kayong karapatang husga ng pagkatao ko. Isa kang patotot! Huwag ka nang magmalinis mo! Gawin mo ang lahat ng paraan para maidikit sa katawan niyang panyong ito na pangontra sa aswang. Yung palang tingin niyo sa akin. Mula ngayon, ibabalik ko na sa inyo ang lahat ng ibinigay niyo sa akin. Una na ang panyong binigay niyo. Akin na! Hindi ka karapat dapat na bigyan ng regalo. Ang sama ng ugali mo! Ah! Kapag ipinahid mo ito sa isang aswang na nasaan yung tao, magbabago ang kulay ng kanyang balat. Magkakaroon ng kakaibang amoy ang hangin. Ang baho! Anong klaseng amoy yan? Hindi! Hindi! Sir, tama na po yan. Kung ayaw sa'yo ni Lira, wala kayong magagawa. Kailangan nyo na pong umalis. Lira! Pagsisisihan mo ito! Hindi mo ko dapat tinanggihan! Umalis si Mang Kanor na nagngingit-ngit sa galit habang si Lira naman nananatiling nakatayo at nanginginig sa takot. Lumapit ang bouncer kay Lira. Inalo siya nito. Ayos ka lang ba, Lira? Oo, ayos lang. Salamat. Nagpatuloy ang tahimik na paligid ng Paraiso Club pero naiwan kay Lira ang takot sa naging galit ni Mang Kanor. Halos hindi makapagtrabaho na maayos si Lira ng gabing yun. Naging matumal din sa kanya ang gabing yun. Naisip niya ang mga sinasabi ni Mang Kanor. Lalo na ang matalim nitong pagkakatitig sa kanya na nagbabanta bago umalis. Medyo madaling araw na nang umuwi ng club. Sa kanyang pag-uwi, hindi niya lubos akalain na mararanasan niya ang isang kahindik-hindik na pangyayari sa kanyang buhay. Habang naglalakad siya, madilim ang paligid at tila humahaba ang mga anino. Bakit pa kasi hindi ako sumabay kay Ate Susan? Ang dilim-dilim na. Baka kung ano pang mangyari sa akin dito sa daan. Dapat yata, hindi ko nalang tinanggihan si Mang Kanor. Pero, baka lalo lang siyang umasa. Kaya makabubuti na rin yun. Kaya lang, nakatatakot ang itsura niya kanina habang nagbabanta siya. Sa kanyang patuloy na paglalakad, nakaramdam siya na may nakamasid sa kanya. Habang nagmamadali siya maglakad, ang bawat tunog sa paligid ay nagpapataas ng kanyang balahibo. Sino yun? May tao ba dyan? Biglang may narinig siyang kaluskus mula sa talahiban sa gilid ng daan. Kinakabahan pero lumingon siya at nakita niya ang isang anino na mabilis na papalapit sa kanya. Oh, Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Patuloy siyang tumatakbo ng mabilis, hindi alintana kung saan pupunta. Ang mga yabag niya ay tila nawala sa hangin. Habang naririnig niyang mas lalong lumalapit ang kaluskus, ang madilim na gubat ay tila naging isang labyrinto. Ang mga sanga ng punong kahoy ay humaharang sa daan. Ang mga ugat ay nagiging patibong. Ayoko na po! Ayoko na! Habang patuloy siyang tumatakbo, narinig niya ang malakas na yabag ng nilalang sa likod niya. Tila papalapit ng papalapit. Sana po makaabot na ako ng bahay. Sa isang igla pa, naramdaman niya ang malaking kamay na humawak sa kanya. Mga kuko na bumaon sa kanyang balat. Halos mapatid ang kanyang hininga sa takot. Tulong! Bitiwan mo ako! Sa Lola! Sa Lola! Sa Lola! Akala mo ba makakatakas ka sa akin, Lira? Mang Kenan,
Anong gagawin niya sa akin? Simula ngayon, akin ka na. At wala nang makakapigil sa akin para gawin kong palahian ang aming lahi. Pakiusap mong ganon. Alam kong mabait kayo. Nagagawa mo lang ito dahil nasaktan kayo sa mga sinabi ko. Hindi ko naman intensyon na sabihin sa inyo yun. Kasi alam kong paraan lang yun para layuan niyo ako. Kahit anong pakiusap mo, hindi kita pakikinggan. Ikaw ang gusto kong maging asawa at maging ina ng aking magiging lahi sa mundong ito. Ay, Diyos ko. Kahit na ako'y makasalanan, patawarin niyo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Alam kong iingatan mo ako sa kamay ng kampo ng demonyong ito. Ingatan niyo ang buong kaluluwa ko at buong katawan. Halakhak ni Mang Kanor ang huling narinig ni Lira bago siya tuluyang nawala ng ulirata. Isang halakhak na puno ng pagkamaliw at kasamaan. Wala siyang magawa kundi tanggapin ang kanyang kapalaran habang ang dilim ay bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Sa kabila ng kabilugan ng buwan para kay Lira, ang gabi ay wala ng katapusan at ang takot ay naging kanyang kasama hanggang sa dulo ng kanyang ulirata. Samantala, nabalitaan ni Aling Pasing ang isang kilalang aswang hunters kaya pinuntahan niya ito at humingi ng tulong sa lalaki. Narinig ko na ang tungkol sa aswang na natakot sa manyakis. At ikaw daw yung tinutukoy na manyakis doon. Ako manyakis? Saan mo naman narinig yan, Aling Pasing? Sabi-sabi ng mga tao, may nakalabang ka raw na aswang at sinaklot ka nito. Pero imbis na matakot ka, hinalikan mo pa raw sa liig yung aswang habang inililipad ka sa ere. Kaya naman bigla kang ibinaba ng aswang at sinabing manyakis ka. Sabay takas. Naniniwala ako sa kwentong yun nang makita kita. Nakita ko sa iyo ang katangian ng isang aswang hunters. Salamat naman po kung ganun. Pero hindi po ako totoong manyakis ha. Binansagan lang akong manyakis ang aswang na yun dahil sa kwento na yun. Basta inisip ko lang ng gabing yun na gawin ang lahat ng paraan para makawala sa pagkabihag sa akin ng aswang. Basta sa gitna ng laban namin, kailangan ko makawala. Kaya nagawa ko yun. Yun kasi ang unang naisip ko. Ang halikan ko siya sa liig. Nabigla siya kaya ibinaba niya ako. At lumipad siya palayo. Nakakatawa nga kasi hindi niya inaasahan yun. Nakakatuwa ka talaga, Naldo. Iba ang diskarte mo, pero effective. Kaya nga bilib ako sa'yo. Alam kong marami kang nalaban ng aswang at lahat ng yun, nagtagumpay ka. Salamat to. Parang nag-research kayo tungkol sa akin, no? Pero alam niyo naman ho na hindi basta-basta ang aswang. Kaya dapat lagi tayong handa. Kaya nga nandito ako, Naldo. Kasi kailangan nating tulungan ng isang tao. Isang babae, isang hostess na natipuhan ng aswang. Aswang? Hostess? Seryoso ka ba, Aling Pasing? Oo, Naldo. Seryoso ako. Ang pangalan niya ay Lira. At si Mang Kanor ang aswang na natipuhan siya. Natatakot ako para sa kanya. Kakaibang kwento naman ito. Aswang na nagka-interes sa isang hostess. Pero alam mo, Aling Pasing, kapag aswang ang nagkagusto, hindi nila ito titigilan hanggat hindi nila nakakamit ang gusto nila. Lalo na yung sinasabi mong Mang Kanor. Alam ko hindi siya titigil. Kaya nga umaasa ako na matutulungan mo si Lira. Kawawa naman yung babae. Hindi niya alam na panganib ang hinaharap niya. Kung hindi natin ito maagapan, hindi maganda mangyayari sa kanya. Mahirap po ito pero kailangan natin kumilos kaagad. Kapag hindi natin ito nag-aapan, baka madamay pang iba na nasa paligid ni Lira. Oo, Naldo. Alam ko na panganib nga ito. Pero sa dami ng napagdaanan mo, alam kong kaya mo ito. Alam mo naman kung paano labanan ng mga aswang. At alam ko na hindi ka basta-basta matitinag.
Gusto ko lang malaman kung saan nagtatago ngayon ang aswang. Sige, tutulungan kita. Kakausapin ko rin ang mga tao sa paraiso. Baka may napapansin sila kay Mang Kanor bago pa man ito nangyari. Huwag na nating patagalin pa, Naldo. Baka hindi natin maabutan si Lira kung maghihintay pa tayo. Sige, gagawin ko ang lahat para matuldukan ang kalokohan ni Mang Kanor. Salamat at pinaunlakan mo ang kahilingan ko. Wala nang sinayang na oras si Naldo ang aswang hunters. Pinuntahan kaagad nila ang Paraiso Bar, ngunit ganun na lamang ang kanilang panlulumo nang malaman nila nga nagkagulo sa bar at binasto si Lira ni Mang Kanor. Sobrang nanakit ito ng babae kaya hindi niya mapigilang kulitin si Lira. Matapos nila itong matuklasan, nagmamadali silang naghanap at nagtanong-tanong kung nasaan si Lira hanggang may isang nakakita sa kanya na hinahabol ni Mang Kanor. Natakot ito kaya hindi kaagad nakasaklolo. Sa isang madilim at malamig na kuweba, unti-unting nagising si Lira. Agad niyang naramdaman ang sakit sa katawan. Puno ito ng sugat at pasa. Nang siya'y bumangon, nakita niyang siya'y nakakulong sa isang kulungan na gawa sa mga buto ng hayop at tao. Ang amoy ng nabubulok na laman at tugo ang sumalubong sa kanyang ilong. Nagpasikip ng kanyang dibdib. Sa kabila ng dilim, narinig niya ang mga nakakikilabot na ungol at kaluskos ng isang nilalang sa paligid. Diyos ko, nasan ako? Anong lugar to? Ano tong pinagdalan sa akin ng matandang yun? Nasa loob ako ng isang kuweba. Natanaw niya ang mga nagliliyab na mata sa dilim, mga matang puno ng gutom, kasamaan at hindi maipaliwanag na pagnanasa. Ang nilalang na ito ay unti-unting lumapit. Ang anyo nito ay nagbago. Mula sa anyo ng tao, naging halimaw ito at may matulis na pangil, mahabang kuko at ang dila ay naglalaway. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Nasaan si Mang Kanor? Hindi sumagot ang aswang, bagkus patuloy na lumapit kay Lira. Ang kanyang pangil ay kumikislap sa kakaunting liwanag mula sa buwan na pumapasok sa kuweba. Akin ka na. Kailangan kong lumaban. Hindi ako papayag na basta nilang ako patayin ng mga kalahi ni Mang Kanor. Tama si Aling Pasing. Aswang nga si Mang Kanor. Dinala niya ako rito para gawing palahian ng mga kalahi niya. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na magawa mong gusto mo. Lalabanan kita! Habang patuloy na lumalapit ang aswang, ramdam ni Lira ang galit na umuusok sa kanyang dibdib. Hindi niya papayagang matapos ang buhay niya sa kamay ng halimaw na yun. Kahit na siya'y sugatan at nanghihina, alam niyang kailangan niyang lumaban. Subukan mo! Wala kang laban sa akin, Lira! Matagal na kitang gusto. At ngayon, wala nang makakapigil sa akin! Hindi mo ako maaangkin ng gano'n na lang. Lalaban ako hanggang sa huli kong hininga. Nagsilbing sandata ni Lira ang kanyang galit. Pinilit niyang itayo ang kanyang sugatang katawan. Nakahanda na siyang harapin ang halimaw na si Mang Kanor kahit ano pa man ang mangyari. Ang aswang ay humisi, parang naaaliw sa nakikitang tapang ni Lira. Ngunit alam niyang kailangan niya mag-isip ng paraan upang makaligtas. Hindi ako natatakot sa iyo. Kung kailangan kong mamatay rito, sisiguraduhin kong hindi ka magtatagumpay. Biglang tumigil ang aswang. Tila nasaktan sa sinabi ni Lira. Lumapit ito at inilapit ang kanyang mukha kay Lira. Ang dila nito'y sumasayad sa hangin.
na parang lasang-lasa niya ang dugo ng dalaga. Kahit anong pigil mo, wala ka nang magagawa. Akin ka na ngayon. Akin ka na habang buhay. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging alipin ng isang halimaw na tulad mo! Sa huling sandali, ang galit ni Lira ay nagbigay sa kanya ng lakas upang makipaglaban. Sa dilim ng kuweba, siya ay naganap ng kahit anong bagay na maaari niyang gamitin bilang sandata. Nakakita siya ng isang matulis na buto. Agad niya itong hinawakan ng maigpit at nakahanda na sa anumang gagawin ng halimaw. Sige, lumapit ka! Tingnan natin kung sino magtatagumpay! Biglang umatras ang aswang na tila nagdalawang isip sa mga susunod na gagawin. Alam niyang hindi basta-basta si Lira. Sa kabila ng takot, naramdaman ni Lira na meron siyang pag-asa. Hindi pa tapos ang laban. Yan ang gusto ko sa babae. Matapang, may thrill ang laban. Lalabanan kita hanggang sa huli kong hininga! Matapang ka. Alam kong ikaw si Mang Kanor. Ikaw ang huli kong nakita nang mawalan ako ng malay kagabi. Kahit magtago ka pa sa anyong aswang, hindi mo maitatago sa akin na ikaw si Mang Kanor! Sa isang mabilis na galaw, sinaksak niya ang aswang gamit ang matulis na buto. Tumama ito sa tiyan ng halimaw. Nagulat ang aswang at umatungal sa sakit. Paano mo nagawa to? Hindi ito maaari! Hindi mo ako maaangkin! Hindi mo ako mapapatay ng kinunalang! Ang aswang ay nangisay, ngunit hindi kaagad ito natumba. Marahil sa tindi ng pangontra sa aswang, kaya ganun na lamang ang sinapit ng aswang kay Lira. Nang mapansin niyang wala nang malay ang aswang, pinilit niyang tumayo at magpatuloy sa pagtaka sa aswang. Ginamit niya ang kanyang natitirang lakas upang makataka sa bangungot na yun ng kanyang buhay. Sa kabilang dako naman, matapos malaman nila Aling Basing at Naldo ang nangyari kay Lira, kaya nang malaman nilang binihag na si Lira, nagmamadali silang sundan ito. Naldo, alam ko na kung saan dinala ni Mang Kanor si Lira. Dali, bilisan natin! Saan, Aling Basing? Sa lumang kubo. Sa dulo ng gubat, doon sa may kuweba. Madalas ako magpunta doon dati. Pero ngayon, bihira na. Dahil may nagsasabing may aswang na nagtatago doon. Delikado ron. Pero kung doon siya dinala ni Mang Kanor, kailangan nating magmadali. Bago pa siya may gawin kay Lira. Alam ko ang daan papunta roon. Sumunod ka na lang sa akin. At siguraduhin mong handa ka, Naldo. Sige, Aling Basing. Ikaw may alam ng lugar. Ako nang bahala laban sa aswang na yun kapag nandun na tayo. Malapit na tayo. Nararamdaman ko na ang lamig ng hangin dito. May kakaibang tunog na rin akong naririnig. Mga huni ng hindi pangkaraniwan. Yan ang sinyalis na malapit na tayo sa kubo. Naririnig ko rin. Kailangan nating magmadali. Lalo na't si Mang Kanor ang kalaban natin. Hindi basta-basta titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Huwag kang mag-alala. Malapit na tayo. May daanan dito sa likod ng mga halaman. Sigurado akong nandoon. At doon talaga dinala si Lira. Mag-iingat ka, Aling Basing. Hindi natin alam kung ano naghihintay sa atin pagdating doon. Alam ko ang gagawin ko. Meron na rin akong nakasagupa na aswang. Mabuti't magkatulungan tayo. Mabuti ang iyong hangarin na tulungan ang iyong mga kababayan. Sana tayo ngayon? Nandoon ang kubo, Naldo. Nakikita ko na. Bilisan natin. Ay, Diyos ko. Tulungan mo kami. Kailangan naming mailigtas si Lira. Naldo, sige na. Puntahan mo na siya. Ako nang bahala sa pagbabantay sa labas. Mukhang tahimik ang paligid. Pasukin mo na ang loob. Hindi ko maramdaman na nasa loob ang aswang. Kusang mag-iinit ang kwintas na bigay sa akin ng lover kong aswang. Kung wala rito,
Saan niya dinala si Lyra? Kawawa naman yung babae. May alam ka pa ba na pwedeng pagtaguan ng aswang? Pwedeng sa kuweba, Saan matatagpuan ang kuweba? sa may ilog. Medyo malayo rito. Medyo matarik ang lugar na yon. Maaring doon niya nga dinala si Lyra. May naisip ka pa bang paraan para matulungan siya? Ako hindi ko nakakayanin ang lugar na yon. Samahan niyo lang ako. Kahit hindi na kayo sumama sa itaas. Kapag may naramdaman ako o may naramdaman ng kwintas ko na aswang, yun ang magtuturo sa akin kung saan sila nagtatago. Sige, sasamahan kita. Pero sa ibaba lang ako. Hindi ko nakakayaning umakyat. Ang iniisip ko lang, paano kung ikaw naman ang punteriya ng aswang? Sigurado, pag-iinitan niya ang mga taong nagtatangkang kumalaban sa kanya. Kaya ko ang sarili ko. Ang mahalaga, mailigtas si Lyra. Gusto imang magmadali ni Naldo, pero dahil sa katandaan ni Aling Pasing, kaya alalay lang ang kanyang ginagawa. Desidido rin sa pagtulong si Naldo. Kahit hindi niya kilala ang tutulungan niya, walang anuman sa kanya ang estado ng buhay ni Lyra. Ang mahalaga sa kanya ay matulungan ang babaeng bihag ng aswang. Nang makarating na nga sila sa lugar, nagpaiwan na sa ibaba si Aling Pasing at si Naldo na lamang ang umakyat sa sinasabi ng kuweba. Samantala, habang umaakyat si Naldo, siya namang pagsulpot ni Mang Kanor sa lugar na kinatatayuan ni Aling Pasing. Anong ginagawa mo rito? Ha? Alam ko ang pakay mo. At alam ko ang ginagawa mo. Nagtawag ka pa ng tutulong sa'yo. Pues, kapwa kayo may lilibing ng buhay sa lugar na ito, hindi ko pinaliligtas ang mga taong nakikialam sa plano ko. San mo dinala si Lyra? Sa lugar na hindi nyo makikita kahit kailan. Ibalik mo siya. Sana hindi mo na lang siya kinuha. Binabaliwala ko ang mga tao walang pakinabang sa akin. Pero pinapatay ko ang mga taong humaadlang sa akin. Isa ka na dun, Pasita! Pakawalan mo siya. Ano naman ngayon sa'yo? Ano sa'yo ang babaeng yun? Isa ka lang hamak na albularya. Walang binatbat sa kapangyarihan ng isang aswang na katulad ko. Nagtos na tayo minsan at muntik na kitang mapatay. Mabuti pa nga, binuhay pa kita. Anong gagawin mo kay Lyra? Siya ang gagawin kong palhayan ng aking magiging angkan. Magiging asawa ko siya habang buhay. Umalis ka na dito habang nagkapagtitimpi pa ako. Ang lalaking hiningan mo lang ng tulong ang papatayin ko. Dahil kapag nainis ako, idadamay kita. Sa galit ko, tutuluyan kitang tutudasin ngayon. Hindi ako aalis rito hanggat hindi ko kasama si Lyra. Ilabas mo siya kung ayaw mong magtuos tayo. Sinusubukan mo talaga ako. Ano naman sa'yo ang babae yon? Isang hamak na bayarang babae. Kung maging palhain man siya ng kalahi ko, ano naman sa'yo? Trabaho naman niya yon. Hindi ako papayag na gawin mo sa kanya ang nais mo. Bakit ka ba nakikialam? Bakit ako nakikialam? Dahil siya ang anak ko, Kanor. Si Lyra ang anak ko. At hindi kita hahayaang saktan siya! Natawa ng malakas si Mang Kanor. Hindi makapaniwala sa narinig. Nanginginig siya sa galit ngunit puno pa rin ng pangungutya ang kanyang tinig. Anak mo! Anak mo pala siya! Sinong paniniwalain mo? Matagal ko na siyang sinusubaybayan. Kahit kailan, hindi kita nakita ng pagiging ina sa kanya. Ngayon ka lang lumapit sa kanya nang nagustuhan ko na siya. Kung anak mo siya, bakit mong hinayaang magtrabaho siya sa isang lugar na parang impyerno? Bakit hindi mo siya inilayo sa kapamakan? Bakit hindi mo siya kinupkop? Bakit ngayon ka lang kumikilos, ha? Alam kong nagkulang ako. Pero hindi na mahalaga yun ngayon.
Ang mahalaga'y mailigtas ko siya mula sa kamay mo. Hindi mo siya madadala, Kanor. Hindi na mahalagang malaman niya na ako ang ina niya. Ang mahalaga'y mailigtas ko siya. Huli na ang lahat, Pasing! Isa ka ng matandang palpak! Walang magagawang tapang mo sa akin! Palalahian ko si Lira at wala kang magagawa para pigilan ako! Subukan mo lang! Kung gusto mong magbuwis ng buhay, halika, tarapin mo ako! Hinugot ang buntot pagi mula sa kanyang likod ni Aling Pasing. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang galit ng isang ina na handang ipaglaban ang anak niya. Hindi ka makaliligtas sa akin, Kanor. Lalaban ako para kay Lira. Para sa anak ko! Mahal mo raw siya. Kung talagang mahal mo siya, bakit ngayon ka nang kumikilos? Nasaan ka nung panahong kailangan ka niya? Nasaan ka nung kinakailangan niya ng isang ina? Ngayon, wala ka nang magagawa. Ako na ang may hawak sa kanya! Biglang lumabas ang tunay na anyo ni Mang Kanor. Nangangalit ang mga mata, matutulis ang mga ngipin, at naglabasan ang matatalas niyang kuko. Nagmamadaling umatras si Aling Pasing, pero handa na siya sa laban. Hinawakan niya ang buntot pagi na may pangontra sa aswang habang si Mang Kanor ay unti-unting sumusugod sa kanya. Huli na ang lahat, Pasing! Ang anak mo ay akin na! Huwag ka nang mangarap pa na mailigtas siya! Dahil kapag ako ang nagbalak, hindi na ako mabibigo! Hindi ka makaliligtas, Kanor. Ang bawat sugat na natatamo mo ngayon ay magiging tanda ng pagkatalo mo. Handa akong isugal ang buhay ko para kay Lira. At kung kinakailangan, dito na rin magwawakas ang lahat! Biglang sumugod si Mang Kanor gamit ang kanyang matutulis na kuko. Agad na umatras si Aling Pasing. Umiwas sa bawat atake ng aswang. Lumapit siya at pinalo ng buntot pagi si Mang Kanor na nagdulot ng masakit na sugat sa katawan ng halimaw. Umatras si Mang Kanor, ngunit bumalik siya ng mas galit na galit pa. Hindi mo ako mapipigil, Pasing! Mawawala ang lahat sa'yo! Pati ang pinakamamahal mong anak! Wala kang magagawa! Kahit anong gawin mo! Matitikman mo ang galit ng isang ina na handang isakripisyo ang lahat para sa anak niya. Lalaban ako hanggang sa huling hininga ko, Kanor! Hindi kita hayaang masaktan mo ang anak ko! Nagpatuloy ang sagupaan ng kanilang matinding laban. Si Mang Kanor, buong aswang at si Aling Pasing na nag-aalab ang tapang ng isang ina. Bawat atake ni Mang Kanor ay sinusuklian ng palong punong-puno ng lakas mula sa buntot pagi ni Aling Pasing. Sa bawat sugat na natabo ni Mang Kanor, mas lumalakas ang kanyang galit at ang bawat atake ni Aling Pasing, mas tumitindi ang kanyang determinasyon na iligtas ang kanyang anak na si Lira. Hindi mo ako matatalo, Pasing! Hindi mo ako matatalo! Hindi kita titigilan, Kanor. Para kay Lira, ipaglalaban ko siya hanggang kamatayan! Sa huling atake, isang malakas na palo mula kay Aling Pasing ang tumama kay Mang Kanor. Napasigaw naman sa labis na sakit si Mang Kanor. Ang aswang na hinagupit ng buntot pagi ni Aling Pasing. Naramdaman ng aswang ang matinding galit ng isang ina. Ang buong akala ni Pasing, mapagtatagumpayan niya ang laban. Subalit nang tignan niya si Mang Kanor kung saan ito bumagsaka, bigla itong nawala. Kaya hinanap ito ni Aling Pasing. Nasaan ka, Kanor? Huwag kang maging duwag! Ilabas mo si Lira! Saan mo siya itinago? Kailangan masundan ko siya kung saan man siya nagtatago. Alam kong mahina ang aswang, lalo na't hindi pa kabilugan ng buwan. Patawarin mo ako, Lira.
Kung sakali man na naging duwag akong sabihin sa iyong totoo, natatakot lang akong kasuklaman mo ko. Kapag nalaman mong ipinamigay kita, mailigtas lang kita sa kamay ng aswang na yan. Maglalakas loob akong sabihin sa iyong totoo. Hindi ako makapapayag na maging palahian ka ng aswang. Ililigtas kita! Ililigtas kita, Lira! Bagaman hindi alam ang dinaraanan gamit ang flashlight, mabilis na naglalakad si Aling Pasing. Nagbabaka sakaling masusundan nito si Canora at kung saan man ito itinatago si Lira. Ang isang hostess na natipuan ng aswang sa kabilang dako naman. Habang patuloy na naglalakad si Lira, naramdaman niya ang presensya ng aswang na muling sumusunod sa kanya. Hindi pa man siya nakalalayo nang biglang umatake ang aswang mula sa likod niya. Sa kabila ng takot, hindi siya nagpatalo. Hindi ako sasama sa iyo! Agad na sinipa ni Lira ang aswang sa tiyan. Ngunit ang halimaw ay tila hindi nasaktan. Mabilis na bumalik sa pag-atake. Hindi ako makapapayag na umalis ka, Lira. Magiging ina ka ng mga anak ko. Hindi ako papayag na maging ina ng lahi mong impakto. Tibali na lang na maging dalaga ako habang buhay. Huwag lang ako maging paanakan mo. Hindi ako hayop na kahit ilang anak na gustuhin ay mangyayari. Hindi mo ako makukuha mang ganon. Gamit ang natitirang lakas, kinagat ni Lira ang braso ng aswang na ikinasigaw naman sa galit ng aswang na yun. Hindi ka na makakatakas ba? Tulungan niyo ako! May aswang rito! Tulong! Habang ang mga sigaw ni Lira ay umaalingaw-ngaw sa kagubatan, nakarinig siya ng yabag na papalapit sa kanyang direksyon habang ang aswang ay patuloy na humahabol sa kanya. Maya-maya pa'y bigla na lamang itong natigilan nang makita ang isang lalaking nakasuot na pulang damit na may mga palamuting gawa sa balat o mga himulmul. Nagpapakita ng pagiging matapang at pagkamandirigba. Ang kanyang ulo ay may nakatirinta sa mga dekorasyon na maaaring gawa sa mga balahibo o hibla ng halaman na nakadadagdag sa kanyang katutubong anyo. Nakakwintas ng kulay asul na nagliliwanag dahil itinuturo mismo nito ang kinaroroonan ng aswang. Dahil sa agimat niya, natuntun niya ang aswang na aktong aatakihin nito ang babaeng hostess na natipuhan ng aswang na si Lira. Ang kasuotan ni Naldo ay sumasalamin sa kanyang pagiging isang mangangaso ng aswang na handang harapin ang mga panganib sa aswang na nagnanais manamantala kay Lira. Sino ka? Nandito ka ba para tulungan ako? Hindi na mahalaga kung sino ako. Ikaw na magsabi kung sino ako. Matapos ko mahuli ang demonyong aswang na nagnanais kumuha sa'yo. Si Mang Canor naroon at tahimik na nakikinig. Biglang nagalit sa sinabi ni Naldo. Hindi niya kilala ang lalaking ito. Hindi niya matanggap na may manghihimasok na naman sa kanyang plano. Lumabas ang galit sa kanyang mga mata habang unti-unting lumalabas ang kanyang anyong aswang. Sino ka? Hindi kita kilala. Pero dahil nakikialam ka, tutundasin kita! Walang sino man ang makakapigil sa akin na gawing asawa si Lira! Sumugod si Mang Canor kay Naldo na walang pag-aatubili. Ngunit mabilis si Naldo na umiwas at hinugot ang kanyang agimata. Sa bawat galaw ni Naldo, hindi siya nakikita ni Mang Canor dahil sa kapangyarihan ng agimata. Si Lira ay nanunood, takot na takot habang ang laban ay nagiging mas matindi. Hindi mo ko kilala, pero ako ang wakas mo. Hindi mo magagawa ang gusto mo sa kahit na sinong tao. Puno ng galit at nanlilisik ang mga mata. Walang makikialam sa akin na hindi pinagbabayaran. Wawasakin kita at pagkatapos, si Lirang magiging akin! Ang kanilang laban ay nagsimula. Si Mang Canor sa kanyang anyong aswang
Sumugod gamit ang kanyang matutulis na kuko. Subalit si Naldo ay nagiging parang anino. Hindi mahuli dahil sa bilis. Halos mayanig ang buong kagubatan. Sa lakas ng kanilang sagupaan, mga puno ay nabali, mga daon ay nagkalat sa ere, at ang lupa ay nagmistulang umaalon dahil sa kanilang mga tapak. Saan ka nagtatago? Hindi mo ako matatakasan! Hindi kita titigilan hanggang hindi kita napapatay! Ako ang huhuli sa iyo, Kanor! Wala kang ligtas ngayon! Isang mabilis na galaw, hinagip ni Mang Kanor si Lira at ginawang bihag. Ang kanyang mga matatalim na kuko ay nakaumang sa liig ng dalaga. Banta na pupugutan ng ulo ito kapag hindi tumigil si Naldo. Halika dito! Bitiwin mo ako! Sige! Lumapit ka! At pupugutan ko ng ulo ang babaeng ito! Hindi ako magdadalawang isip na patayin siya kung patuloy ka mangingialam! Bitiwin mo ako! Ano ba? Tumigil ka! Papatayin kita kapag hindi tumigil ang lalaki niya sa pag-atake sa akin! Huwag ka maniwala sa kanya! Nililin lang galing niya! Hindi niya magagawang patayin ako! Dahil nais niya akong maging ina ng kanyang magiging kampon! Huwag mo akong panghihinayangan! Isa lang akong simpleng tao! Isang babaeng makasalanan! Isang babaeng bayaran! Kaya sige na! Gusto mo akong subukan? Sige! Hindi ako nagbibiro! Tutuluyan ko ang babaeng ito! Nakikita mo ba ang dugo sa kanyang lieg? Kapag nagpatuloy ka sa pag-atake sa akin, nang hindi nakikita, tutudasin ko ang babaeng ito! Tingnan ko lang kung may magagawa ang pagpapakabayani mo! Paano mo maliligtas ang babaeng ito kung papatayin ko siya? Natigilan si Naldo. Alam niyang hindi siya maaaring magkamali dahil buhay ni Lira ang nakasalalay. Gustong-gusto ni Naldo na tanggalin ang kanyang agimat para magpakita. Pero ang ikinatatakot niya, malakas ang aswang. Hindi niya kakayanin ito kapag nakita siya ng aswang na si Mang Kanor. Habang nag-iisip ng paraan, biglang lumitaw si Aling Pasing mula sa likod ng mga puno. May dala siyang buntot pagi. Agad niyang inabot ito kay Naldo. Naldo! Gamitin mo ito! Ito ang magwawakas kay Kanor! Lumikha ka ng ingay para maibato ko sa iyo ang buntot pagi na ito na magpapahina sa aswang! Naldo! Si Aling Pasing. Agad na itinapon ni Aling Pasing sa lugar na naglika ng ingay at itinapon ang buntot pagi. Nagsimulang lumipad sa ere ang buntot pagi sa kamay ni Naldo dahil hindi siya nakikita ni Mang Kanor habang daladala niya ang agimat na pampabulag sa mga aswang. Sinimulan niyang gamitin ito para bigyan si Lira ng pagkakataong makatakas. Ano ito? Bakit hindi kita makita? Hindi mo ako maloloko! Ikaw ang aswang hunters na mabibigos sa aking mga kamay! Nasaan ka? Magpakita ka! Nasaan ka? Habang abala si Mang Kanor sa paghahanap kay Naldo, dahan-dahan siyang lumapit kay Lira. Tinulungan nito na makawala sa pagkakabihag, ngunit bago pa siya tuluyang makatakas, nakuha na ni Mang Kanor ang kamay ni Lira at isang malakas na sigaw ang narinig sa buong kagubatan. Tulungan mo ako! Hindi nagdalawang isip si Naldo. Sa isang mabilis na galaw, lumitaw siya sa harap ni Mang Kanor gamit ang buntot pagi para atakihin ang aswang. Hindi makasabay si Mang Kanor sa bilis ni Naldo. Sa bawat palo ng buntot pagi, nagmamarka ito ng sugat sa balat ng halimaw. Tapos ka na! Hindi mo magagawa ang balak mo sa babaeng ito! Hindi mo ako matatalo! Hindi ako papayag na matalo lang ng isang pipitsuging taong tulad mo!
Ako ang pinakamalakas na aswang! Walang makakatalo sa akin! Wala! Habang naglalaban, unti-unti nang lumalapit si Naldo kay Lira. Sinusubukan ni Lira na makawala sa pagkakahawak ni Mang Kanor. Ngunit ang pagkahawak sa kanya ay napakahigpit. Naramdaman niya ang malamig na kuko ni Mang Kanor sa kanyang liig. Alam niyang isang maling galaw lamang ni Naldo, maaaring matapos ang kanyang buhay. Naldo! Kailangan mo siyang talunin! Huwag mong hayaang saktan niya si Lira! Ito na ang katapusan mo, Kanor! Sa puntong yun, kinuha na ni Aling Pasing ang kanyang huling sandata. Isang matalim na punyal na may pangontra sa mga aswang. Alam niyang ito ang kanilang huling pagkakataon. Agad niyang ibinato ang punyal kay Naldo. Mabilis naman itong sinalo. Naldo! Gamitin mo ito! Itarak mo sa puso ni Kanor! Tapusin mo na siya! Hindi mo na ako mapipigilan! Ako si Naldo! Ang Aswang Hunters! Tanggapin mo ang lupit ng hagupit ng isang Aswang Hunters na minabalit mo! Sa isang mabilis at makapangyarihang galaw, sinugod ni Naldo si Mang Kanor. Sa pagtakbo niya, tila bumagal ang paligid. Narinig niya ang tibok ng kanyang puso habang papalapit siya kay Mang Kanor. Ang lahat ng ingay sa kagubatan ay nawala. At tanging paghinga lamang ni Naldo ang naririnig. Bago pa makakilos si Mang Kanor, naunahan na siya ni Naldo. Itinarak ni Naldo ang punyal sa dibdib ni Mang Kanor. Tumagos ito sa puso ng aswang. Isang malakas na sigaw ng sakit ng pagkatalong umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Hindi ito maaari. Ako ang dapat na magtagumpay. Ako ang makapangyarihan. Sino kang Aswang Hunters ka? Pagbabayaran mo ang ginawa mo gito. Hindi magtatapos ang buhay ko ng ganito lang. Dahan-dahang bumagsak si Mang Kanor sa lupa. Unti-unting bumalik sa kanyang anyong tao, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Nawala ang kanyang kapangyarihan at tuluyan na siyang nilamo ng kamatayan. Tapos na ang laban. Wala nang makakapanakit sa'yo. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Sino ka ba talaga, Naldo? Bakit mo kami tinutulungan? Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, ligtas ka na ngayon. Hindi ako nandito para sa papuri. Ang tunay na bayani, ang iyong ina, si Aling Pasing. Siya ang nakiusap sa akin para tulungan ka. Ina? Si Aling Pasing? Lira, anak, ako nga ang iyong ina. Ano? Ikaw ang tunay kong ina. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Bakit ngayon ka lang lumantad? Natakot ako, anak. Natakot ako sa banta ng mga aswang na hinahabol ako noon. Kaya napilitan akong ipamigay ka sa iba para maging ligtas ka. Ayokong mangyari sa'yo ang nangyari sa akin. Pero bakit, inay? Nung namatay yung kumupkup sa akin, bakit hindi ka umamin? Bakit mo ko pinabayaan ng mga panahon na umaamot ako ng pagmamahal ng isang magulang? Noong panahong lahat sila itinakwil ako. Noong kailangan kong pumasok sa bar dahil wala akong ibang mapagkukunan. Lira, patawarin mo ko. Patawad, anak ko. Natakot akong umamin. Natakot akong baka kasuklaman mo ko. Kapag nalaman mong totoo
na baka hindi mo ko tanggapin bilang ina mo. Hindi ko alam kung papaano ko haharapin ang posibilidad na itakwil mo ko. Inay, napakasakit ng mga pinagdaanan ko. Sa bawat araw na lumilipas, hinahanap kong pagmamahal ng isang ina. Umasa akong darating ang araw na makikilala kita. Ngunit wala kang ginawa kundi itago ang katotohanan sa akin. Hindi mo man lang ako pinagkatiwalaan. Lira anak, patawarin mo ko. Alam kong napakalaki ng pagkukulang ko sa'yo. Pero mahal kita. Anak ko, mahal na mahal kita. Kaya nga ako nagpakita ngayon dahil hindi ko na kayang tiisin na nakikita kang nahihirapan. Hindi ko na kayang magtago habang ikaw ay nagdurusa. Inay, matagal ko nang hinihintay na marinig yan mula sa'yo. Matagal ko nang hinihintay na makilala ka, na malaman ang totoo. Lira anak, mahal na mahal kita. Hindi ko magawang sabihin noon dahil sa takot. Pero ngayon, handa na akong tanggapin lahat ng galit mo. Lahat ng nagsakit na nararamdaman mo. Huwag ka lang magalit sa akin, anak. Hindi ko yun kakayanin. Inay, hindi ko na kayang magalit pa sa'yo. Napakaraming taon na akong naghintay na yakapin mo ko. Na maramdaman ko na may nagmamahal sa akin bilang isang tunay na anak. Inay! Patawad anak ko. Patawarin mo ko. Hindi na kita iiwan, Lira. Simula ngayon, magkasama na tayo nga harapin ang lahat ng pagsubok. Hindi na kita pababayaan. Mahal na mahal din kita, Inay. Hindi na mahalaga sa akin kung ano pa man. Ang mahalaga sa akin ngayon, yung makilala, yung tunay kong ina. Anak, simula ngayon, magkasama na tayo. Wala nang aswang o kahit na sino man ang makapipigil sa pagmamahala natin. Ikaw ang aking anak at ako ang iyong ina. Hindi na kita pababayaan muli. Kaya pala ang gaan-gaan ang loob ko sa inyo noon pa. Kaya pala, kahit baliw ang tingin sa iyo ng ibang tao. Pero ako, hindi ganun ang pagkakakilala ko sa inyo. Dahil kayo pala ang totoo kong ina. Wala nang sasayo pa sa akin. Dahil nararamdaman ko na buo na ang pagkatao ko, inay. Nagpatuloy ang kanilang yakapan na madamdamin ang bawat tagpo. Ngunit may kapayapaan sa kanilang mga puso. Sa loob ng kubo, naririnig ang hikbi na mag-ina na tila nagpapatunay na ang lahat ng sakit at pagdurusay naglalako. Ang gabing yon ang naging simula ng kanilang bagong pag-asa. Nina Aling Pasing at Lira habang ipinagpapatuloy nila ang kanilang yakapan. Bilang mag-ina. Tapos na ang laban na to. Tapos na ang laban na to. Pero marami pang darating. Kailangan ko na umalis. Aling Pasing, Lira, may iba pa akong kailangang protektahan. Dahan-dahang lumakad si Naldo papalayo ng kagubatan. Naglaho ito sa dilim. Si Aling Pasing at Lira naman ay nananatiling magkatabi. Nanumbalik ang kapayapaan sa kanilang mga puso. Alam nila na ang laban ay tapos na. Ngunit hindi nila malilimutan ang sakripisyo at tapang ng taong tumulong sa kanila. Sa bawat hakbang ni Naldo, bitbit niya ang pangakong protektahan ang mga inosente mula sa mga halimaw na nagtatago sa dilim. Hindi pa tapos ang laban. Marami pang halimaw na nagtatago sa dilim.
Marami pang kaluluwa ang nangangailangan ng proteksyon. Kailangan ko silang matulungan na mailapit sila sa Diyos na siyang tunay na pumuprotekta sa mga taong nangangailangan ng saklolo laban sa mga masasamang elemento na nabubuhay sa mundong ito. Sa ngayon, hahanapin kong muli si Sarah, ang love of my life ko. Babalik ako sa Barangay 143